ko 'to, ano ang katotohanan mga bossing? Eto po ang katotohanan mga kababayan. Eto, ayan ang katotohanan, Nakasaad po dito sa balita ng DZRH, no? Umaasa ang kampo ni ayan 18 oras ho nung ipinaskil ito o nung ipinost. Umaasa ang kampo, no, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ilalabas ang International Criminal Court, no? Ulitin ko nga, umaasa ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilalabas ang International Criminal Court ngayong Hulyo o July ho, mga kababayan. Sakto nyo nga ng birthday ko. Ay! Wala nga magbe-birthday. No? Nabubuko tayo ni Chris Rose, ni Madam Chris Rose. Diba? Umaasa ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilalabas ng ICC ngayong Hulyo ang kanilang desisyon hinggil sa petisyon for interim release na inihain ng mga abogado ng dating presidente, no? Noong Hunyo 12. Yan ang katotohanan. Walang katotohanan yung sinasabi, mga kababayan, na lumabas na, makakalaya na, palalabasin na. Diba? Ayon kay Nicholas Kaufman, ang abogado ni Duterte, posibleng maililipat ang dating Pangulo sa isang bansang kasapi ng ICC bago matapos ang buwan. Kaso, yung mga bansa yatang kinakausap nyo, ayaw. Paano yun? Paano maaaprubahan to? Di ba? Tsaka po, yung prosecution, mga kababayan, ang iginigiit nila, pag sinabi ng kampo ni Duterte, pag sinabi ng bansa na yun na pupuntahan nila, wala na. Ayaw na namin, no? Na sumapi pa dyan sa ICC. Di maaari po na hindi na mabawi ang dating Pangulong Duterte. Di po ba, mga kababayan? Mahihirapan ho itong mga ito. Pag-amin ho, mga bossing, no? Sila na mismo ang nagsabi. Sila na po ang may sabi, mga bossing. Dali. Anyway, iwanan na ho natin yan, mga kababayan. Dakuin na po natin yung mga sabongero. Walang mayamang bansa na tatanggap sa isang murderer, sabi ni Elena Garcia. Sabi ni Sir Tony Ninobla, ginagatasan lang ni Kaufman, si Digong at Sara sa buwan-buwan 150 million na lawyer fee. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi. Yung una nga, di ba, ang gusto nilang patanggal yung mga lawyer ho, mga kababayan. Yung mga lawyer daw patanggal. Ngayon mga bossing, dumako tayo dito sa mga sabongero. Nako, eto mainit ho. No? Mas mainit pa po to sa bagong saing, mga kababayan. Unahin natin ito pong balita ng bilyonaryo, mga bossing. Yan. Sa balita po ng bilyonaryo, mga kababayan, sinabi po dito na meron pong mga politiko. Ano? Dati nung sinasabi may mga politikong sangkot. Ngayon hindi na ganun. Ang binanggit po ni Corina Sanchez, mga kababayan, may bilang na po mismo. At kung ano ang posisyon sa gobyerno. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. The plot thickens at nakalagad na rin ang tatlong mambabata sa kaso ng missing sabongeros. Ayan nakaladkad na din ang tatlong mambabatas. Congress at Senado. Yan naman po ang mga mambabatas, mga bossing. At maaaring may kinalaman daw ang krimen sa isabong operations. Narito ang agenda report ni Joash Malimba. Hindi ho ba? Yung isa sa inaaway ni Gretchen Barreto, si Bato de la Rosa. Tingnan natin kung may senador ba, no? Isang senador at Ibinagsak agad Ibinagsak agad, mga bossing
Isang senador. Oh, yun agad ang sinabi. Isang senador. Matanong ko kayo, mga kababayan, 24 ho ang senador natin. 'Di ba? Hindi, 23 kasi si Angara, 'di ba? Nalipat na bilang bilang DepEd Secretary. O 23. Sa 23 ho nating mga senador, mga kababayan ngayon, sino lang po ang narinig nating pangalan na nasabit diyan? Sabi ni Honey Sky, Bongo. Nasabit ba si Bongo? Nasabit ba yung pangalan? Parang ang 24. Sino pumalit? 24 na ulit kasi nga eto nang may mga papasok na. Anyway, 23, 24. Sino po ang narinig nyo na nasabit diyan? Ang pagkakarinig ko, isa lang mga kababayan, Bato de la Rosa lang po eh. Yun po yung kay yung kay sino to? Yung kay Gretchen Barreto na sinasabi niya, di ba etong si Bato de la Rosa tumatalpak to at merong pake o merong parang utang. Yun yung pake, no? Pakilista mo muna. Una ho talagang pumasok sa isip ko, Bato de la Rosa, dahil yun po ang lagi kong naririnig eh. Mga bossing, sabi ni Gracious Grace, si Calbongero. Di ba? Baka si Bato nga. Tuloy. Dalawang congressman ang Na doon po sa pangalawa nating topic tungkol ho dito mga kababayan. May dalawang congressman, no? Na nabanggit po. Babalikan natin mamaya yon. Papakita ko ho sa inyo, mga bossing, kung sino yung mga tinuro na dalawang congressman. Pero yung senador ho, isa lang po talaga ang naiisip ko. Si Batorni, mga bossing. itinuturong sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ayon sa Politico.com, kasalukuyan ng bini-verify ni Justice Secretary Boying Remulla ang ilan sa mga revelasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Ayon daw kay Totoy, kilala ang sangkot na senador sa kanyang mga isinasagawang outreach program. Ang gumagawa ng outreach program ho, mga bossing, si Bungo, mahilig yan, di ba? Yung mga malamalasakit niya. Yung mga malamalasakit niya. Di ba? Tsaka yung sabi kapag ka merong mga inauguration, laging pasok yan si Bungo, laging napunta yan sa mga inauguration, Sabi ni Patrick Joaquin, outreach, malasakit, simpleng tulisan niya si Bato. Si Bato din merong mga yan. Meron din niya mga tupad, yung mga ganon. May mga tupad, may mga AIX, may mga